Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz. Kabanata 1461 hanggang 1470. Bababa ka ng bundok. Bahagyang kumunat ang noo ni Chen Zhou matapos marinig ang kahilingan ni Chen Lei, at mahinang sinabi. Makatuwiran. Tumango si Chen Lei at diretsyong sumagot. Nag-isip sandali si Chen Zhou, at nagsabi, Bueno, ang iyong kasalukuyang paglilinang ay at lakas, ang mundo ay maaaring pumunta, at kung ito ay ang Diyos ng slaughter o ang Diyos ng langit, hindi na kailangang patuloy na umatras sa bundok. Paglilinang, pagpasok sa mundo, ang bilis ng tiyaga ay maaaring mas mabilis, umalis, ngunit ngayon Yan Zhang ay palaging iyong tahanan, tandaan na bumalik kung mayroon kang oras. Panipi. Sinabi ni Chen Lei kay Chen Zhou, Guru, huwag kang mag-alala, magiging disipulo ako ni Tian Yanzang sa loob ng isang araw, at habang buhay akong magiging disipulo ni Tian Yanzang. Babalik ako dito madalas. Si Chen Zhou ay nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Oo, sa wakas ay hindi kita naintindihan, at wala akong maibibigay sa iyo. Sa Yanfeng Treasure House ngayon, kung may kailangan ka, piliin mo lang. Panipi polihis na guhit. Umiling si Chen Lei at sinabing, Guru, hindi ako nagkukulang ng panlunas sa lahat, gusto kong makita si Chanwu Jr. sister. Si Chen Zhou ay nagpakita ng isang makahulugang ngiti, ikanaway ang kanyang kamay, at sinabing, Go, pwede na kayong dalawa na bumaba ng bundok, hindi na ninyo kailangang puntahan ako. Nang marinig ni Chen Lei ang sinabi ni Chen Zhou, halatang alam na niya ang relasyon nilang dalawa. Salamat, Guru. Binati ni Chen Lei si Chen Zhou, pagkatapos ay nagretiro. Tumingin si Chen Zhou sa paalis na figure ni Chen Lei, bamantong hininga, at sinabing, kung tutusin, isa itong dragon na papailang lang sa loob ng 9 na araw. Ang aking Tian Yanzang, isang maliit na templo, ay hindi kayang tumanggap ng malaking Buddha na ito. Pagkatapos noon, ipinagtapat ni Chen Zhou sa bata sa pintuan na aalis siya. Simula ngayon, walang makikita. Pagkatapos umalis sa kuweba ni Chen Zhou, pumunta si Chen Lei sa kuweba ni Ji Chanwo at nagpatugtog ng sound transmission tune. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ng husto ang gate ng cave mansion ni Ji Chanwo, at lumutang si Ji Chanwo mula sa loob, nakatingin kay Chen Lei na may medyo komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa panahong ito, nahihirapan din si Ji Chanwo, hindi alam kung paano haharapin si Chen Lei. Kaya nitong mga nakaraang araw, nagtago si Ji Chanwo kay Chen Lei, hindi lang nakikita at hindi nakakagambala. Gayunpaman, kung si Chen Lei ay dumiretso sa pintuan ngayon, ito ay hindi maiiwasan. Senior Kuya Chen, ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Ji Chanwo kay Chen Lei. Sa orihinal, si Ji Chanwo ay nakipagtalo kay Chen Lei na senior brother at kung sino ang senior sister. Ngunit pagkatapos mangyari iyon, si Ji Chanwu Tianwu ay walang ganoong pag-iisip sa loob ng mahabang panahon, at palaging tinuturing si Chen Lei bilang senior brother. Sinabi ni Chen Lei, bakit, hindi mo ba ako yayain na maupo sa iyong kuweba? Tumingin si Ji Chanwu kay Chen Lei, kinagat ang kanyang labi, at mahinang sinabi, senior brother, mangyaring pumasok. Pagkatapos magsalita, hayaan si Chen Lei na pumasok sa kanyang kuweba. Pumasok si Chen Lei sa kuweba at nalaman na ang layout ng kuweba ay puno ng pambabae na kapaligiran, na mukhang mainit at maganda. Matapos magkahiwalay na maupo ang dalawa, tinanong ni Ji Chanwu si Chen Lei, hindi ko alam kung ano ang nangyari nang lumapit sa akin si senior brother. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Ji Chanwu ay nahulog sa kanyang mga daliri sa paa, ngunit hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso kay Chen Lei. Pagharap niya kay Chen Lei, medyo kinakabahan pa siya. Kapag naisip niya ang lahat ng nangyari sa Tianyan Secret Realm, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ang kanyang mukha ay pula at pula. Tumingin si Chen Lei kay Ji Chanwo at sinabing, Junior Sister Chanwo, pumunta ako sa iyo ngayon para magpaalam sa iyo. Poem. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, nagulat si Ji Chanwo, itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Chen Lei, at nag-aalalang nagtanong, Kuya, saan ka pupunta? Sinabi ni Chen Lei, gusto kong bumaba ng bundok para gumawa ng ilang bagay. Anong gagawin? Tanong ni Ji Chanwu. Sinabi ni Chen Lei, Junior Sister, hindi ko ito itinago sa iyo, ito ang mga bagay na gusto kong gawin.
Pagkatapos ng pagsasalita, inihayag ni Chenlei ang kanyang pinagmulan at ang mga pangyayari kung saan siya ay nahiwalay kina Nia Chenran, Liu, Baimanman at iba pa sa loob ng maraming taon, nang walang anumang pagtatago. Dahil alam ni Chenlei na pagkatapos niyang magkaroon ng ganitong relasyon kay Ji Chanwoo, anuman ang piliin ni Ji Chanwoo, hindi niya malilinlang si Ji Chanwoo. Matapos makinig sa mga salita ni Chenlei, nagbago ang ekspresyon ni Ji Chanwoo at nagiba-iba ang kanyang iniisip. Hindi talaga inaasahan ni Ji Chanwoo na may asawa na si Chenlei, at may 5 pang asawa. Kung isasama si Blue Michelle mula sa Dark Blue Kingdom, magkakaroon ng 6. Kung susumiin mo sila, magkakaroon ka ng 7 asawa. Hindi alam ni Ji Chanwoo kung ano ang dapat niyang gawin. Batay sa kanyang karakter, orihinal na gusto niya lamang itong kalimutan, ngunit kamakailan lamang, mas gusto niyang kalimutan, mas hindi niya magawa. Gabi-gabi, ang nangyari kay Chenlei ay lumilitaw sa kanyang mga panaginip ng malinaw at napakalinaw. Alam ni Ji Chanwoo na kung siya at si Chenlei ay maghiwalay, malamang na mabubuhay siya sa panaginip na ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nitong mga nakaraang araw, naisip na ni Ji Chanwoo na lumipat kay Chenlei at magpakasal. Buti na lang nakapagdesisyon na siya, at bago pa siya magkaroon ng oras para kausapin si Chenlei, dumating si Chenlei sa kanyang pintuan. At saka, marami talagang asawa si Chenlei. Sa ilang sandali, sa wakas ay tumaas ang determinasyon ni Ji Chanwoo at napailing. Gayunpaman, naisip ito ni Ji Chanwoo. Hindi talaga masisisi si Chenlei sa pangyayaring ito. Sa ganitong kapaligiran, ang mga lalaking hindi grupo ng mga asawa at babae. At kung wala na, sabihin na lang ang kanyang kuya, pangalawang kuya, at iba pa. Ang bawat lalaki ay mayroon na ngayong 20 o 30 asawa at mga babae, at ang ama ay may higit pang mga asawa, kasing dami ng 4 hanggang 500. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Ji Chanwoo na 6 na lang ang asawa ni Chenlei, hindi masyadong marami. Sa loob ng ilang panahon, si Ji Chanwoo ay nalilito at nag-iisip. Kinuha ni Chenlei ang tasa ng tsaa, humigop, hindi nagsalita, ngunit hinayaan si Ji Chanwoo na mahinahon na tunawin ang mga sinabi. Sa huli, nagngangalit si Ji Chanwoo at nagdesisyon. Senior Kuya Chen, nagpasya ako, mula ngayon, titira na ako sa iyo at pakakasalan ka, pumayag ka ba? Pagkatapos magdesisyon ni Ji Chanwoo, direktang tinanong niya si Chenlei. Tumango si Chenlei at nagsabi, pumunta ako dito para sa layuning ito, dahil lang sa takot na saktan ka. Umiling si Ji Chanwoo at sinabing, hindi ako nagkasala, ngunit mula ngayon, kailangan mong maging mabait sa akin. Sinabi ni Chenlei, huwag kang mag-alala tungkol dito, maaari akong gumawa ng isang malaking panata, kapag nawala ka sa akin, ang langit ay kumukulog. Hinawakan ni Ji Chanwoo ang bibig ni Chenlei, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng paninisi. Tumingin si Chenlei kay Ji Chanwoo nang may sinseridad sa kanyang mga mata. Kahit na sinabi niyang hindi niya kayang pakasalan ng isang tao lang, nagawa niyang pretuhin ang lahat ng babae ng buong puso. Kahit sinong may dadaan siya sa apoy at apoy. Hindi siya nagdalawang isip. Dahan-daang binitawan ni Ji Chanwoo ang kanyang kamay at sinabi kay Chenlei, Senyor na kapatid na Chen, handa akong makasama ka, puntahan mo si Ate Nia Chenran at ang iba pa, kailangan mo akong kunin. Sinabi ni Chenlei, okay, dahil payag ka, isasama kita para hanapin ito ng magkasama. Si Ji Chanwoo ay ang ika-8 order na mid-level cultivation para kay Emperor Wu. Malaking tulong din sa kanya ang ganitong uri ng combat power, hindi pabigat, kaya masayang pumayag si Chenlei. Napangiti si Ji Chanwoo nang pumayag si Chenlei, at pagkatapos ay sinabi kay Chenlei, Kuya Chen, pumunta ka na kay Sister Nia Chenran at sa iba pa, huwag kang mag-alala. Sinabi ni Chenlei, hindi masyadong nababalisa, matagal na, kaya hindi ako nagmamadali. Sinabi ni Ji Chanwoo, Senior Brother Chen, sa bagay na ito, mayroon akong kahilingan. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Nakita ni Chenlei si Ji Chanwoo na nag-aatubiling magsalita at huminto, at hinawakan ang kamay ni Ji Chanwoo at sinabing, Chanwoo, simula ngayon, isa na tayong pamilya, ikaw ang asawa ko, at ako ang iyong biyenan. Kung mayroon kang anumang bagay, sabihin lamang ito ng direkta, at huwag mag-alala. Panipi.
Tumango si Ji Chanwo at sinabing, "Oo, senior brother, ganito ito. Pupunta ako kay sister ni Chenran kasama mo. Hindi ko alam kung gaano katagal ang biyaheng ito. Gusto ko samahan mo ako pauwi, meet my parents, after we finish our business, sasama ulit tayo." Panipi. Narinig ni Chenlei ang kahilingan ni Ji Chanwo at tumango. Alam na makatwiran ang kahilingan ni Ji Chanwo at hindi labis. Alamin na ang pamilyang Ji kung saan kabilang si Ji Chanwo ay itinuturing na isang first class na mayayamang pamilya sa buong Qianyanzhou, at si Ji Chanwo ay anak ng patron ng pamilya Ji. Siya ay may marangal na katayuan, kaya hindi malinaw na sundin siya. Ang pagtakas ay nasira din ang reputasyon ni Ji Chanwo. Kung maaari siyang bumalik kasama si Ji Chanwo at makita ang ama ni Ji Chanwo at magpasya sa kanyang pangalan, walang ibang magsasalita ng walang kaparirikan. Masayang sumang-ayon si Chenlei, syempre walang problema, dapat ganoon. Nang makitang masayang sumang-ayon si Chenlei sa kanyang kahilingan, napakasaya ni Ji Chanwo. At pagkatapos ay nagsabi, "Senior Brother Chen, kailan ka aalis?" Sinabi ni Chenlei, "Handa ako at maaaring umalis anumang oras. Kapag nag-impake ka na, aalis na kami." Tumango si Ji Chanwo at sinabing, "Senior na kapatid na Chen, pagkatapos ay maghintay ka sandali, handa akong maghanda, pagkatapos ay magpaalam kay Master, sabay tayong pupunta." "Sige, hihintayin kita," sabi ni Chenlei, at pagkatapos, tumingin sa abalang figure ni Ji Chanwo, "Gumaan ang pakiramdam ko. Ang karakter ni Ji Chanwo ay hindi kasing sigla gaya ng nakita ko dati, ngunit napakahusay. Intindihin." Naramdaman na lang ni Ji Chanwo ang nag-aapoy na mga mata ni Chenlei na bumagsak sa kanya. Lumingon siya, tumingin kay Chenlei, at bumantong hininga, "Senior brother, ano ang tinitingnan mo?" Ngumiti si Chenlei at nagsabi, "Tingnan mo ang asawa ko, ano, may kasalanan ba ito?" Si Ji Chanwo ay nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang puso, ngunit sinabi niya ng may kalokohan, "Senior brother, binubuli at binabaliwala mo." Pagkatapos magsalita, tumakas siya sa ibang silid at nagsimulang maglinis. Tumawa si Chenlei, pero parang electric shock. Hinabol niya, isinara ang pinto, at nagmula sa loob ang humuhuni ni Ji Chanwo. Maya-maya, naging makapal na hininga. Ang paglilinis nina Chenlei at Ji Chanwo ay direktang naglinis isang araw at isang gabi, at lumabas sila ng maaga kinaumagahan. "Senior kuya, kasalanan mo ang lahat, na naging dahilan para maantala kami ng isa pang araw." Si Ji Chanwo ay mayroon pa ring kaakit-akit na aura mula sa mukha kagabi, at sinabi kay Chenlei na may aura. Sinabi ni Chenlei, "Oo, ako ang may kasalanan, ngunit kailangan din kitang sisihin." "Bakit mo ako sinisisi?" tanong ni Ji Chanwo. "Sisihin mo sa sobrang ganda mo, sobrang adik na," sabi ni Chenlei. "Senior kuya, napakasama mo." Ang mga salita ni Chenlei ay nagpatamis sa puso ni Ji Chanwo, ngunit ang kanyang bibig ay nag-aatubili. Okay, stop making trouble, otherwise hindi ka makakapunta ngayon. Hindi mo na kailangan magpaalam kay Master, nasabi ko na kay Master, sabi ni Master pwede na tayong bumaba ng bundok. Sinabi ni Chenlei siyang Ji Chanwo. Alam ni Master kung ano ang nangyari sa atin. Namula si Ji Chanwo, nahihiyang nagtanong kay Chenlei. Sinabi ni Chenlei, ang mga mata ni Master ay parang tanglaw, paanong hindi ko ito makikita? Ito ay masyadong nakakahiya. Nahihiyang sabi ni Ji Chanwo, na may magandang mukha na parang isang piraso ng pulang tela. Anong nakakahiya dito, tera na, sabi ni Chenlei kay Ji Chanwo. Saglit na nag-isip si Ji Chanwo at sinabing, gusto ko pa ring pumunta kay Master para makita kung makakapag-palm ako ng personal kay Master. Sinabi ni Chenlei, okay, dahil pinilit mo, sasama ako sa iyo. Umalis sina Chenlei at Ji Chanwo kasama nila at nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Chenzhou. Natural, hindi nila makita si Chenzhou. Sa oras na ito, sarado si Chenzhou at walang nakitang sinuman. Si Ji Chanwo ay nakaramdam ng pagkaligaw, sa labas ng kuweba, yumuko kay Chenzhou Yao, pagkatapos ay nagsabi, Disciple Ji Chanwo, igagalang ko muli si Master, at kung may oras ako, bibisitahin ko ulit si Master. Pagkatapos magsalita, umalis sina Ji Chanwo at Chenlei kasama nila, tumalikod at umalis.
Nagpaalam lang sina Chen Lei at Ji Chanwo kay Jiang Huan, pagkatapos ay tahimik na iniwan si Tian Yanzhang at nagmamadaling pumunta sa direksyon ng bahay ni Ji Chanwo. Sa daan, palagi akong nakakaranas ng hindi magandang pakiramdam. Sa kalsada, huminto sina Chen Lei at Ji Chanwo sa kalagitnaan, at pagkatapos ay sinimula ni Chen Lei na gamitin ang deduction technique sa Tianyan Divine Art upang matukoy ang mabuti o masama ng paglalakbay na ito. Ang Heavenly God technique na ito ay ang pinaka-advanced na secret deduction technique. Ang pamamaraan na ito ay maaaring maghinuha sa mga lihim ng Grand Dao. Ang mga walang kabuluhang magandang kapalaran, masamang kapalaran, at magandang kapalaran, kung susumayin, ay magiging mas madali at mas madali. Pagkatapos ng pagbabawas ni Chen Lei, medyo seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang pamamaraan ng pagbabawas ay panimula lamang, at ang antas ay masyadong mababaw. Ang paglalakbay lamang ang maaaring tapusin. Ito ay tiyak na mapanganib, ngunit saan nanggagaling ang panganib na ito? Hindi makuha. Mayroon bang anumang paraan upang malutas ito? Tanong ni Ji Chanwo kay Chen Lei. Oo, sabi ni Chen Lei. Ano ang solusyon? Tanong ni Ji Chanwo. Iyon ay upang kanselahin ang paglalakbay na ito, sagot ni Chen Lei. Pagkaraang marinig ito, biglang nagpakita si Ji Chanwo ng isang napakasalungat na ekspresyon, pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan, ay nagsabi, kung gayon ay hindi tayo pupunta sa aking bahay, okay. Umiling si Chen Lei at sinabing, hindi, ipinapangako ko sa iyo. Paano ako makakabalik? Sa pagkakataong ito ay hindi na mababago ang itinerary. Kung tungkol sa panganib, walang panganib sa paggawa ng mga bagay. Noong walang Tianyan Divine Art, hindi ba pare-pareho silang pumunta dito? Panipi. Si Chen Lei ay hindi talaga naniniwala sa mga resulta na hinuhusgahan ng Diyos Yanju. Siyempre, kahit totoo, hindi siya natatakot. This time pumunta ako sa bahay ni Ji. Bagamat mapanganib, tila hindi patay ang buhay ng Jedi ay mayroon pa ring sigla, kaya paano siya uurong? Nakita ni Ji Chanwo si Chen Lei na nagpumilit na samahan siya pabalik. Nakaramdam siya ng katimisan sa kanyang puso, at hindi na siya hinikayat. Na maaaring mapanganib kung gusto niyang umuwi. Bukod dito, ang kanilang paglilinang ay nasa panganib sila at hindi maaaring talunin. Maaari itong gawin. Nang maisip ko ito, hindi ako napaniwala ni Ji Chanwo, at sa puso niya, umaasa rin siya na makakasama niya si Chen Lei at makilala ang kanyang mga magulang. Sa katunayan, si Ji Chanwo ay walang malalim na damdamin para sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay may daan-daang asawa at asawa. Hindi niya nakikita ang kanyang ama ng ilang beses sa isang taon. Siyempre, hindi ganoon kalalim ang relasyon nila ng kanyang ama, ngunit, ang kanyang ina, ngunit siya ay may upang matugunan. Nagpunta sina Chen Lei at Ji Chanwo. Makalipas ang ilang araw, sumugod sila sa bahay ni Ji. Pagdating pa lang ni Ji Chanwo sa bahay ni Ji, nalaman niyang iba na ang atmosphere sa bahay niya ngayon sa karaniwan. Kahit saan ay may mga parol na pagdiriwang, masayang kapaligiran, jingshui splashing roads, at luos roads. Ang lahat ay puno ng enerhiya at mukhang napakamaharlika. Ang aktwal na nangyari ngayon, kahit na ito ay kaarawan ng mahabang buhay na patriarch, ay hindi kailanman naging napakahusay. May ilang katanungan si Ji Chanwo sa kanyang puso, at kasama si Chen Lei, pumunta siya sa gate. Miss, nakabalik ka na ba? Nakatayo sa harap ng mataas na gate ng Ji Mansion, nakita ng ilang gwardya si Ji Chanwo at nakilala siya sa isang sulyap. Nagmamadali silang humakbang para humingi ng kapayapaan, at syempre, may isa pang gwardya na tumakbo kasama ang kanyang mga paa. Pumunta at sabihin sa master na umalis. Tumango si Ji Chanwo at sinabi sa gwardya, oo, nakabalik na ako, anong nangyari sa palasyo ngayon, bakit napaka-engrandi? Sinabi ng gwardya, babalik ngayon ang pangalawang young master. Bumalik na ang pangalawang kapatid, hindi naman ganoon ka-engrandi, di ba? Medyo kakaibang tanong ni Ji Chanwo sa guard. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang pangalawang anak ang nakabalik, ang Panginoon ng pangalawang anak, kundi pati na rin ang kapwa senior brother, ay dadalaw din sa atin ng magkasama. Ang Panginoon ng pangalawang anak ay isang malaking tao, napaka-caringal, naririto para welcome itong Panginoon ng pangalawang anak. Panipi.
Tumango si Ji Chanwoo, at matapos maunawaan ang buong kwento, hindi na siya nagsalita. Ngunit dumiretso sa mansyon ni Ji kasama si Chenlei at naglakad patungo sa looban kung saan naroon ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito, natural na gusto niyang bumalik para makita muna ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay ang may bahay ng Ji Mansion, karaniwang asawa, at unang asawa ng kanyang ama. Gayunpaman, ang kanyang pagiging ina ay hindi kasing ganda ng pangalawang asawa ng kanyang ama. Lahat ng bagay sa mansyon na ito ay kontrolado rin ni Earn Yang, walang kapangyarihan ang kanyang ina. Nagbabantay lamang sa looban, naglilinang ng may puso, at hindi nagtatanong tungkol sa mga gawain sa mundo. Hindi nagtagal ay dumating sina Ji Chanwoo at Chenlei sa tirahan ng kanyang ina, kung saan may naghihintay lamang na batang babae sa malapit. Ang batang babae ay tinawag na Honor. Nasulyapan niya si Ji Chanwoo. Nabigla siya. Akala niya nasisilaw siya. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tiningnang mabuti, at nalaman niyang nakatayo talaga sa harapan niya si Ji Chanwoo. Sulit ito, at pagkatapos ay masayang tumakbo patungo kay Ji Chanwoo. Miss, kailan ka pa bumalik? Wala akong natanggap na sulat. Lumapit si Honor sa tabi ni Ji Chanwoo at tuwang-tuwang sinabi. Bahagyang ngumiti si Ji Chanwoo at nagsabi, Honor, ngayon lang ako nakabalik. Hindi mo sinabi sa bahay mo kanina. Siyempre, wala kang alam. Huwag na akong magsabi pa. Dalhin mo ako sa aking ina. Panipi. Sinabi ni Honor, okay, sumunod ka sa akin. Inay, kumusta ang tagal ng panahon na ito? Habang naglalakad siya, tinanong ni Ji Chanwoo si Honor tungkol sa sitwasyon ng kanyang ina. Miss, napakagaling ni Madam kamakailan, malakas ang katawan at napakabuting espiritu, pero minsan nami-miss talaga siya. Alam din ni Honor ang mood ni Ji Chanwoo at ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng detalyado. Pagkatapos makinig ni Ji Chanwoo, medyo namumula ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, naglakad sila sa courtyard hall patungo sa isang tahimik na kwarto sa likod at nakilala ang ina ni Ji Chanwoo. Masaya ang ina ni Ji Chanwoo tuwing weekday at ginugugol ang kanyang oras sa tahimik na silid na ito. Sa oras na ito, nakarinig siya ng paggalaw at naglakad palabas at nakita si Ji Chanwoo sa isang sulyap. Ina, nakita ni Ji Chanwoo ang kanyang ina, tulad ng isang ibon, at bumulusok sa mga bisig ng kanyang ina. Hindi inaasahan ng ina ni Ji Chanwoo na makikita ang kanyang anak na nag-iisip tungkol sa mga kaganapan ngayon, at mahigpit niyang hinawakan si Ji Chanwoo sa kanyang mga bisig, at nag-aatubili na bumitaw ng mahabang panahon. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminahon ang ina ni Ji Chanwoo, binitawan ang kanyang kamay, at ngumiti, tingnan mo para ka pa ring bata. Okay, okay, may mga bisita, hindi mo ba ako ipinakilala? Magpakilala. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina, tumayo si Ji Chanwoo mula sa mga bisig ng kanyang ina at lumapit kay Chenlei, at sinabi sa kanyang ina, Ina, ito ang aking senior brother na si Chenlei. Chenlei, ito ang nanay ko. Pagkatapos, nagpakilala si Ji Chanwoo kay Chenlei. Iniangat ni Chenlei ang kanyang mga kamay at sinabing, nakita ko ang aking tiyahin. Ang ina ni Ji Chanwoo ay tumingin kay Chenlei pataas at pababa, at medyo nahihiya siyang tumingin kay Chenlei. Sa wakas, bahagyang ngumiti siya at sinabing, okay, fine, good young man. Tapos, ibinaling niya ang ulo niya, at lumingon kay Ji Tian. Nagtanong si Woo, iyong senior brother lang ba? Agad na namula si Ji Chanwoo. Alam din niya na ang kanyang ina ay malamig at matalino at ang kanyang mga mata ay parang mga sulo. Hindi niya ito maitago sa kanyang ina. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay pumunta siya rito para sabihin sa kanyang ina ang totoo. Kaya, bukas palad na sinabi ni Ji Chanwoo, Ina, hindi lang siya ang senior brother ng bata, kundi pati na rin ang napiling partner ng bata. Bahagyang ngumiti ang ina ni Ji Chanwoo at nagsabi, talaga, okay, okay, pumasok ka at makipag-usap, pumasok at makipag-usap. Pagkatapos ng pagsasalita, hayaan si Chenlei sa isang tahimik na silid, habang si Honor ay nasa tabi, at si Mali ay naghain ng tsaa. Sinamahan ni Chenlei at Ji Chanwoo ang ina ni Ji Chanwoo upang magsalita. Sa oras na ito, sa tarangkahan ng pamilya Ji, si Ji Ying, ang pinuno ng pamilyang Ji, at maraming matatanda ng pamilya, ay naghihintay sa front gate.
Hindi nagtagal, sa kawalan, may tunog ng sipol ng agila, at ang tunog ay yumanig sa kalangitan. Pagkatapos, isang malaking agila na may haba ng mga pakpak na higit sa 100 talampakan, at mga balahibo na parang gintong kasteng, ay binunot mula sa mga ulap. Lumipad papunta sa direksyon ng bahay ni G. Hindi nagtagal, isang malaking anino ang lumitaw sa lupa. Ang gintong higanteng agila na ito ay halos ganap na nakaharang sa sikat ng araw sa kalangitan, at lumipad sa layo na halos 100 metro mula sa lupa. Sa sandaling ito, direktang tumalon ang isang figure mula sa likod ng higanteng agila, at bahagyang nahulog sa harap ng ulo ng pamilya G. Nakilala ko ang aking ama. Ang figurang ito ay si Ji Wunyan, ang pangalawang anak ng pamilyang G. Si Ji Wunyan ay ipinanganak na may kakaibang talento. Pagkatapos niyang ipanganak, siya ay kinuha ng isang dakilang elder ng Bawangsong na hindi sinasadyang naglakbay, at siya ay direktang tinanggap sa sekta at naging isang direktang disipulo ng Bawangzong. Sa totoo lang, napakatangkad ng Supreme Elder ng 8th Desolation Sect na kinuha si Ji Wunyan bilang kanyang disipulo. Ngayon si Ji Wunyan ay isang henerasyon ng 8th Desolation Sect at kaparehong henerasyon ng Sect Master ng 8th Desolation Sect. At sa pagkakataong ito, personal na dumating si Master Ji Wunyan at iba pang apprentice. Won Ian, nasaan ang amo mo? Tuwang-tuwa si Jiying matapos makita ang kanyang anak. Ang anak na ito ay kanyang pagmamalaki. Sinabi ni Ji Wunyan, "Ama sandali, bababa na ang aking Panginoon." Hindi bumaba ang boses ni Ji Wunyan, dalawang figure lamang ang lumipad pababa mula sa likod ng higanteng agila, at nahulog sa harap ni Jiying. Ang isa sa mga matatanda ay may puting balbas at buhok, at ang kanyang mga mata ay dalisay tulad ng mga bituin sa langit, tila may isang mundo na ipinanganak at namatay, makapangyarihan at nakakatakot. At ang gintong agila ay nagtagpo rin sa hugis, naging isang malaking tao na nakasuot ng gintong baluti, nakatayo sa likod ng matanda. Sa pagitan ng mga mata ng matanda, sa kanyang mga mata, may isang pagsabog ng malamig na liwanag. Bilang karagdagan sa matandang lalaki na may puting balbas at buhok, at ang higanteng lalaki na binago ng gintong agila, may isa pang lalaki na may mahabang katawan, may kantab na mga mata, at isang ulo na blonde ang buhok. Ang buong tao ay mukhang gwapo at masigla, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na aura ng lakas, nagpapahinga at sumusunod sa matanda. "Ama, ito ang aking master na si Yang Zuan, ito ang aking senior brother na tinatawag na Wu Xinru, at ito ay Golden Eagle Golden Senior Brother." Lumingon si Ji Wunyan sa kanyang ama na si Ji Ying paunang salita. Sa katunayan, minsan ay nagkaroon ng relasyon sina Ji Ying at Teacher Yang Zuan, at napakalalim ng impresyon. Sa sandaling ito, mabilis siyang sumuko, na may ngiti sa kanyang mukha, at nagsabi, "Nakita ko si Master Yang Zuan, mangyaring pumasok sa loob." Panipi. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Jiying at inanyayahan si Master Yang Zuan, Wu Xinru, at Jinying sa mansyon. Si Master Yang Zuan ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, "Ang lahat ay maayos kay Patriarch G. Ngayon, dinala ko ang ilang alagad sa pintuan, kaya abalahin ko kayo." Tumawa si Patriarch G, at sinabing, "Senior Yang, napakagalang mo, maaari kang pumunta dito. Ang aking G Mansion ay isang nagniningning na kaningningan, ikaw ay isang malaking tao, hindi namin ito maaaring hilingin kapag weekdays." Panipi. Ikanaway ni Yang Zuan ang kanyang kamay, pagkatapos ay pumasok sa bulwagan ng pangunahing bahay ng pamilya G. Sa oras na ito, sa bulwagan, mayroon ng mga hanay ng mga slim, fair at magagandang maid. Matapos makita si Yang Zuan at ang iba pa na pumasok sa bulwagan, agad silang nag-alok ng mabangong tsaa, prutas, panghimagas at iba pang bagay tulad ng mga butterflies na may suot na bulaklak sa isang kisap mata na puno ang silid ng mga coffee table bukod pa sa ilang bisita. Umikot ang mata ko na mata ng Golden Eagle sa ilang katulong, na nagpapakita ng bakas ng nagbabagang init. Ngunit ang titig na ito ay nakita ng pinuno ng pamilya G, at bahagyang gumalaw ang kanyang puso. Pagkatapos, iwinagayway ng patriarch ng pamilyang G ang kanyang kamay para umatras ang mga tao. Pagkatapos ay umupo siya sa ilalim ni Master Yang Zuan at nagsabi, "Senior Yang, hindi ko alam kung pumunta ka dito sa pagkakataong ito, ano ang problema?" Panipi.
Natawa si Yang Zuan nang marinig niya ang tanong mula sa patriarch ng pamilya Ji, at sinabing, ako ang may kasalanan nito. Hindi ko muna sinabi sa patriarch ng pamilya Ji. Parang ganito, I'm here this time to propose to the child. Panipi. Nag-aalok ng kasal. Matapos marinig ito, ang patriarch ng pamilya Ji ay nalito, at sinabi, hindi ko alam kung sino ang magpo-propose, alin ang mas gusto ni Ji Mansion. Sinabi ni Yang Zuan, sa pagkakataong ito, nag-propose ako sa aking disipulong si Zinro. Ang aking alagad na si Wu Xia ay walang kapantay sa kagandahan, at pagkatapos makita ang larawan, siya ay nabigla at nahulog sa unang tingin. Kaya naman, nakikiusap ako na pumunta ka at mag-propose ng kasal. Kung ako ay walang ingat, gusto kong hilingin kay Patriarch Ji na patawarin ako. Panipi. Sinabi ni Ji Ying, ang lakas ng loob mong tingnan ng maliit na batang babae, ito ay pagpapala ng maliit na batang babae. Nagkataon, ang maliit na batang babae ay kakabalik lamang mula sa Tianyanzang ngayon, hihilingin ko sa maliit na batang babae na halika, sa palagay ko ang batang babae sasang-ayon din. Panipi. Sinabi ni Yang Zuan, so, pumayag si Patriarch Ji sa kasal na ito. Ang patriarch ng pamilyang Ji ay tumawa at nagsabi, natural akong masyadong masaya na makapag-asawa ng isang mapagmataas na senior na disipulo, kaya paano ako hindi sasang-ayon, ngunit gusto ko ring tanungin ang opinyon ng batang babae tungkol sa bagay na ito, ngunit sa palagay ko ang dapat pumayag din ng batang babae. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang talento tulad ni Ling Tuo ay bihira sa mundo. Panipi. Natawa si Yang Zuan at sinabing, Ji Patriarch, napakahusay mong magsalita. Ang kasal ng batang ito ay dapat sa utos ng mga magulang at matchmaker. Basta pumayag ka, ano pa ba ang meron sa junior na ito? Hindi nasiyahan. Panipi. Ang patriarch ng pamilyang Ji ay nagsabi, sinabi ni senior na, sa ganitong paraan, hahayaan ko ang mga tao na mahanap ang batang babae at direktang tanungin ang kanyang opinyon. Tumawa si Yang Zuan at sinabing, napakasarap. Sa sandaling ito, ang patriarch ng pamilya Ji ay sumigaw, halika, pumunta at imbitahan ang ginang dito. Oo, patriarch. Sumang-ayon ang isang katulong at inutusan ang isang tao na pumunta at anyayahan si Ji Chanwo. Sa kasalukuyan, si Ji Chanwo ay nasa isang tahimik na silid sa bakuran ng kanyang ina, nakikipag-usap sa kanyang ina. Pagkatapos ng panahong ito ng pag-unawa, ang ina ni Ji Chanwo ay lubos na nasisiyahan kay Chen Lei, at habang pinag-uusapan niya ito, mas nagiging masaya siya. Sa oras na ito, pumasok si Mai Huanhuaner at sinabi sa ina ni Ji Chanwo, Ina, inutusan ng master ang isang tao na anyayahan ang dalaga, at hayaan ang dalaga na pumunta sa pangunahing bulwagan ng pangunahing bahay. Sinabi ng ina ni Ji Chanwo, oh, talaga, may sinabi ka ba? Umiling si Huaner at sinabi ko lang na makipagkita sa natatanging panauhin, ngunit hindi ko na ipinaliwanag pa. Tumango ang ina ni Ji Chanwo, tumingin kay Ji Chanwo, at sinabing, Wer, kung uuwi ka, dapat mo ring makilala ang iyong ama. Tumango si Ji Chanwo at sinabing, okay ina, babalik ako. Para sa kanyang ama, hindi masyadong malalim ang damdamin ni Ji Chanwo. Sa tuwing magkikita ako, yayain mo lang si Ana kumustahin, stay, this time, babatiin din siya at babalik. Tumango si Mother Ji at sinabing, go. Tumayo si Ji Chanwo at sinabi kay Chen Lei, Senior brother, salubungin mo ang aking ama, at sabihin sa kanya ang tungkol sa ating mga gawain. Tumayo si Chen Lei at sinabing, okay. Pagkatapos, isa pang pagbati sa ina ni Ji Chanwo, say, Auntie, magpaalam. Kinaway-kaway ng ina ni Ji Chanwo ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, go, mag-ingat. Pagkatapos noon, naglakad sina Ji Chanwo at Chen Lei patungo sa pangunahing bulwagan ng pangunahing bahay ng pamilya Ji. Hindi nagtagal, dumating sina Ji Chanwo at Chen Lei sa pangunahing bulwagan ng pangunahing tirahan ng pamilya Ji, at pagkatapos ay pumasok. Miss, sino itong taong ito? Pinapasok ka lang ni Master. Sa oras na ito, huminto ang isang matandang katulong sa pasukan ng bulwagan at sinabi kay Ji Chanwo. Steward Liu, kaibigan ko ito. Gusto ko siyang ipakilala sa tatay ko, bakit hindi pwede? Biglang nagalit si Ji Chanwo, at malamig na tumingin sa matandang katulong, hindi nasisiyahang sabi.
Miss, kadalasan, walang problema, ngunit ngayon, ang master ay nakakaaliw sa mga kilalang panauhin, na maaaring maging mahirap, mahinang sabi ni Stuart Liu. Ang matandang lingkod na ito ay ang mayordomo ng G House, at lubos na pinagkakatiwalaan ng pinuno ng pamilya G. Sa makatuwid, sa pagharap sa mga young masters at young ladies na ito sa G Mansion, naglakas loob siyang tumayo para sa isa o dalawa. Tatanggap ako ng mga tao, maaari mo ba akong pigilan? Inatake din ang init ng ulo ni Ji Chanwoo. Ang init ng ulo ay hindi banayad sa pamilya Ji. Tanging kapag kaharap niya si Chen Lei ay maipapakita niya ang kanyang magiliw na panig. Alam ng lahat ang ugali ng dalaga, matapang at hindi makatwiran. Tiyak na alam ng matandang kasambahay ng pamilya Ji ang ugali ni Ji Chanwoo. Sa sandaling ito, mahina niyang naramdaman ang alon ng hangin mula sa katawan ni Ji Chanwoo. Kung pipigilan siya muli, si Ji Chanwoo ay maaaring maglakas loob na direktang makipagkamay. Bagamat ang kultibasyon ng housekeeper na si Liu ay mas mataas kay Ji Chanwoo, imposible para sa kanya na talagang gumawa ng kahit ano kay Ji Chanwoo. Kung talagang gusto niyang gawin ito, sa harap ng mga natatanging bisita, hindi kaya magpapatalo iyon sa G Mansion. Ang iyong Panginoon, kung iyon ang kaso, ang master ay kailangang kumuha ng isang layer ng kanyang balat. Bakit, miss, maaari kang mag-imbita ng mga tao? Sa huli, agad na nakompromiso si Official Liu bago nabaliw si Ji Chanwoo. Malamig na sumangot si Ji Chanwoo nang hindi man lang tumitingin kay Butler Liu, at kasama si Chen Lei, pumasok sa bulwagan. Matapos pumasok sina Ji Chanwoo at Chen Lei sa bulwagan, lahat ng tao sa bulwagan ay tumangala at bumagsak kina Ji Chanwoo at Chen Lei. Kumunat ang noo ng patriarch ng pamilya Ji. Nang makita niya si Ji Chanwoo na papasok na may kasamang kakaibang lalaki, nagalit siya, at sinabi sa malalim na boses, "Chanwoo, sino ang taong ito, bakit hindi ko pa ito nakita?" "Dati, panipi." Sinabi ni Ji Chanwoo, "Pare, ito ang aking senior brother na si Chen Lei. Ngayon, dinala ko ang aking senior brother para sabihin sa iyo." Matapos pakinggan ang mga salita ni Ji Chanwoo, ang patriarch ng pamilyang Ji ay huminahon at sinabing, "Senior brother mo pala iyon, mangyaring maupo." Iniangat ni Chen Lei ang kanyang mga kamay, pumunta sa isang bakanting upuan at umupo. Ngunit tumingin si Ji Chanwoo sa kanyang ama at sinabi, "Hindi ko alam kung tinawag ako ng aking ama na pumunta, ano ang gusto mong sabihin sa akin?" Ang patriarch ng pamilyang Ji ay diretsyong nagsabi, "Tama, ito ay si Senior Elder Yang Zua ng 8 Desolate Sect, at ito ay si Senior Disciple Wu Xinru ng Senior Yang." Ngayon, personal na dumating si Senior Yang. Ito ay para kay Young Master Wu na pumunta para mag-propose ng kasal. Nakita ni Senior Disciple Yang ang iyong larawan at na-inlove sa iyo sa unang tingin. Nagkataon lang na nasa bahay ka rin ngayon, at tinawagan kita para ipaalam sa tatay ko ang huli, oras. Hanapin din ang iyong opinyon. Panipi. Nang marinig ito ni Ji Chanwoo, nagbago ang kanyang mukha, at malamig niyang sinabi, "Hindi mo kailangang tanungin ang aking opinyon, hindi ako sang-ayon." Matapos marinig ang mga salita ni Ji Chanwoo, lumubog ang patriarch ng pamilya Ji, at galit na nagsabi, "Hindi mo pa nakontak ang binatang ito. Tumanggi ka lang, napakawalan Jia. Ang binatang ito ay isang bihirang binata, na hindi karapat-dapat, sa iyo, hindi ka pa rin ba pumapayag?" Panipi. Sinabi ni Ji Chanwoo, "Ama, sa totoo lang, sa pagkakataong ito ay pumunta ako rito. Una para makita ka, at pangalawa, para sabihin sa iyo na nahanap ko na ang aking kasintahan, at sasabihin ko sa iyo ang mga tunog." "Ano, nahanap mo na ang manliligaw mo? Sino ba yan? Hindi ako pumapayag." Direktang tumanggi din ng Ji family patriarch. Malamig na sumangot si Ji Chanwoo at sinabing, "May asawa na ako, ngunit hindi ka pinakasalan. Kung sumasang-ayon ka o hindi sumasang-ayon, ano ang kinalaman nito sa akin?" Nang tumayo ang ulo ng patriarch Ji Chanwoo, tumayo ang kanyang balbas, itinuro si Ji Chanwoo at sinabing, "Oh, patay kang babae, ilang araw pa lang akong nakapunta sa Chanyanzong. Ano sa tingin mo? Matigas ang iyong mga pakpak. Hindi mo naman turn para managot sa bagay na ito." Panipi. Malamig na sumangot si Ji Chanwoo, at sinabing,
ang aking panghabambuhay na kaganapan ay hindi mo dapat maging master. Ang patriarch ng pamilya G ay tumawa ng malakas, at sinabi, "Okay, patay kang babae, maglakas loob kang maging matigas, maniwala ka man o hindi, hindi ko papansinin ang iyong mga paa." Sinabi ni Ji Chanwoo, "Emph, kahit na baliwalain mo ang aking mga paa, hindi ako sumasang-ayon." Ang may-ari ng pamilyang may asawa ay ganap na determinado nang makita niya si Ji Chanwoo, at sinabi, "Kung gayon, sabihin mo sa akin, kung sino ang iyong kasintahan, gusto kong makita kung sino ang maaaring gumawa sa iyo ng sobrang desperado." Itinuro ni Ji Chanwoo si Chen Lei at sinabing, "Ang aking sinta ay ang aking senior brother na si Chen Lei." Nang marinig ito, tumalikod si Patriarch Ji at mabangis na tinitigan si Chen Lei. Isang malaking pamimilit ang sumugod kay Chen Lei Hao. Kaya lang, hindi natinag si Chen Lei nang humarap sa malaking pamimilit ng Patriarch ng pamilya Ji. Ang kanyang tono ay gaya ng dati, na parabang ang napakalaking pamimilit na maaaring sugpuin at durugan ng malakas na woody sa ikawalong antas, ay hindi umiral. Pagkatapos nito, binawi ng Patriarch ng pamilya Ji ang matinding pamimilit, at nang tumingin siya kay Chen Lei, may kaunting kaseryosohan. Ang Chen Lei na ito ay talagang hindi isang simpleng karakter. "Chen Lei, gusto mong pakasalan ang anak ko, hindi ba?" Sa oras na ito, ang patriarch ng pamilya Ji ay nagtanong sa malalim na boses. "Oo, umaasa pa rin akong malulutas ito ng ulo ng pamilya ni Ji." Sinabi ni Chen Lei nang walang yabang o kay-abangan. "Anak ko ng pamilya Ji, madali bang pakasalan?" Ngumuso ang ulo ng pamilya Ji at sinabi kay Chen Lei. "Oh, kung gayon hindi ko alam kung anong mga kondisyon mayroon si Patriarch Ji, ngunit gusto kong marinig ito ng may interes. Kung gusto mong pakasalan si Chanwoo, dapat kang maging isang mahusay na master kahit anong mangyari. Ang paglilinang ay dapat na hindi bababa sa ikawalong palapag ng Emperor Wu. Isa kang lalaki na nagtanim sa ikalawang palapag ng Emperor Wu. Gusto rin niyang pakasalan ang anak ko. Hindi ba masyadong kakaiba, panipi?" Tumawa ng malakas si Chen Lei matapos marinig ang mga salita ng patriarch ng pamilya Ji. "Bakit ka tumatawa?" tanong ni Patriarch Ji. Nakita niya si Chen Lei na tumawa ng ligaw. Tumawa si Chen Lei at sinabing, "Natawa ako at ang babaw ng may-ari. Bagamat ang aking cultivation ay nasa ikalawang palapag lamang ng Emperor Wu, ang mga martial artists sa ikawalong palapag ng Emperor Wu ay vulnerable din sa mga suntok sa harapan ko." Panipi. Proud. Mapangahas. Dalawang sigaw, halos kasabay lang ng pagbagsak ng boses ni Chen Lei. Ang isa sa kanila ay natural na pinuno ng pamilya Ji, at ang isa ay si Wu Xinru. Ang Wu Xinru na ito ay eksaktong ikawalong palapag na paglilinang ni Emperor Wu. Bukod dito, ang paglilinang ay napakalalim at umabot na sa tuktok ng ikawalong palapag ng Emperor Wu. Hanggat may isa pang pagkakataon, makakalusot siya sa ikasyam na palapag ng Emperor Wu. Siyempre, hindi madaling pagtagpuin ang tadhanang ito. Ang ilang mga henyo ay na-stuck sa ikawalong palapag ng Emperor Wu sa buong buhay nila, at hindi sila makakalusot sa ikasyam na palapag ng Emperor Wu hanggang sa sila ay mamatay. Napuno ng galit si Wu Xinru nang mabalitaan niyang may kasintahan si Ji Chanwoo. At ang pagkaalam na ang manliligaw ni Ji Chanwoo ay si Chen Lei, ito ay mas nakamamatay para kay Chen Lei. Kailangan mong malaman, pagkatapos malaman ni Wu Xinru mula kay Ji Wunian na mayroon siyang kapatid na babae na katawan ng Fire Phoenix, nagkaroon siya ng sakam na puso para kay Ji Chanwoo. Dumating si Wu Xinru para humingi ng halik sa pagkakataong ito, hindi dahil na love at first sight siya gaya ng sinabi ni Yang Xuan, kundi dahil gusto niyang nakawin ang orihinal na Fire Phoenix ni Ji Chanwoo. Kaya lang, for this purpose, hindi niya masabi kay Ji Wunian. Sinabi lang niya kay Ji Wunian na gusto niya si Ji Chanwoo, na nanlin lang sa tiwala ni Ji Wunian. Siyempre, kahit alam ni Ji Wunian ang layunin ni Wu Xinru, malamang nasisang-ayon siya kay Wu Xinru nang walang pag-aalinlangan. Dapat mong malaman na ang relasyon ni Ji Wunian at Ji Chanwoo ay tiyak na hindi magkakasundo bagamat sila ay magkapatid, hindi sila naiiba sa magkaaway mula pagkabata. Si Ji Wunian ay ipinanganak sa pangalawang ina ni Ji Chanwoo. Napakagalit niya sa pahayagan ni Ji Chanwoo. Gusto niyang pakasalan si Ji Chanwoo. Ngayong nagkaroon siya ng ganoong pagkakataon, natural na hindi niya ito palalampasan.
Sa pagkakataong ito, kung si Wu, at hindi papayag ang masangkot ang iba. Ngunit ngayong may kalaguyo si Ji Chanwo, paanong hindi magagalit si Wu Xinru? Sa oras na ito, pagkatapos marinig ang malaking usapan ni Chen Lei, natural na pinagalitan siya ni Wu Xinru sa unang pagkakataon. Isa siyang martial artist sa ikawalong palapag ng Emperor Wu. Nang makita na talagang tinuturing ni Chen Lei ang ikawalong palapag ng Emperor Wu bilang isang martial artist na parang shingle ng manok, kaya hindi ko maiwasan, nang makita ko si Chen Lei, nagalit siya. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang galit at layunin ng pagpatay ni Wu Xinru, at malamig na bamulong. Wala siyang magandang mukha para kay Wu Xinru. Naglakas loob siyang bugbugin ng babae sa ideyang iyon. Isa talaga itong matandang birthday star na nagbigti at nabubuhay ng walang pasensya. Sa oras na ito, ang patriarch ng pamilya Ji ay tumingin kay Chen Lei at itinuro, "Binata, huwag kang masyadong mayabang. Hindi mo alam na ang langit ay mataas at ang lupa ay mayaman, kung hindi ay magdusa ka." Panipi. Mahinahong sinabi ni Chen Lei, "Sinasabi ko ang totoo, Patriarch Ji, ano pa ba ang mga kondisyon bukod dito?" Sinabi ni Patriarch Ji, "Chen Lei, masyado kang mayabang. Hanggat maaari mong matupad ang kondisyong ito at talunin ang batang martial master sa ikawalong palapag, ang Patriarch ay gagawa ng exception at hahayaan si Ji Chanwo na pakasalan ka." Polihis na guhit. Masyado talagang mayabang ang Patriarch ng pamilya Ji. Dapat maturuan ng leksyon ang mga taong tulad ni Chen Lei. Sa isip ng Ji family Patriarch, imposible para kay Chen Lei na gamitin ang cultivation ng ikalawang palapag ng Emperor Wu upang talunin ang martial artist ng ikawalong palapag ng Emperor Wu, cultivation. Sa makatuwid, maaaring ilantad ng kondisyong ito ang kasinungalingan ni Chen Lei at ipaalam kay Chen Lei ang kanyang suliranin. Mabibilang ang sinabi ng Patriarch. Sinulyapan ni Chen Lei ang Ji family Patriarch at sinabing, malamig na sinabi ng Ji family Patriarch, ang mga salita ng Patriarch ay kanyang mga salita, at siya ay talagang mahalaga. Sinabi ni Chen Lei, sa kasong ito, hindi ko alam kung sinong batang talento ang nagturo. Sa oras na ito, direktang lumabas si Wu Xinru at sinabi sa Patriarch ng pamilya ng Ji, "Senior Ji, handa akong maglaro at turuan si Chen Lei. At the same time, may isa pa akong hiling." Nang makitang handang makipaglaro si Wu Xinru laban kay Chen Lei, tumango ang Patriarch ng pamilya Ji at sinabing, "Ano ang iyong mga kinakailangan?" Sinabi ni Wu Xinru, "Kung kaya kong talunin si Chen Lei, pagkatapos ay hilingin sa pinuno ng pamilyang Ji na itugma sa akin si Ji Chanwo, paano na?" Sinulyapan ng Patriarch ng pamilya Ji si Ji Chanwo at nagtanong, "Chanwo, ano sa palagay mo?" Masayang sinabi ni Ji Chanwo, "Bueno, kung si Chen Lei siyang iyon, ang kanyang anak na babae ay magpapakasal kay Chen Lei, kung si Wu Xinru siyang iyon, ang kanyang anak na babae ay magpapakasal kay Wu Xinru." Sinabi ng Patriarch ng pamilya Ji, "Ito ang sinabi mo, kaya hindi mo na ito mababawi." Sinabi ni Ji Chanwo, "Hindi na babalik ang aking anak na babae." Ang Patriarch ng pamilyang Ji ay nagsabi, "Okay, pagkatapos ay lilipat tayo sa larangan ng martial arts ngayon." Kasunod ng utos ng Ji family Patriarch, lahat ay gumalaw ng sabay at pumunta sa martial arts field. Sa oras na ito, ang larangan ng martial arts ay naghanda na rin ng napakalaking arena, at binuksan na ang pagbabawal dito. "Sige, kayong dalawa, pwede na kayong umakyat sa stage para mag-compete." Sa pagkakataong ito, tanging ang nagwagi lamang ang pinapayagan, at ang pumatay ay hindi pinapayagan. Sabi ng Ji family Patriarch sa dalawa. Halos sabay na lumabas sa ring sina Chen Lei at Wu Xinru. "Chen Lei, ngayon ay nakatadhana kang maging talunan. Ipinapayo ko sa iyo na sumuko ng direkta." Malamig na tiningnan ni Wu Xinru si Chen Lei at sinabing si Senador Ran. Si Chen Lei ay nagpakita ng isang mapang uyam ng ngiti at sinabi, "Wu Xinru, hindi ka natatakot sa hangin na umihip sa iyong dila. Sa aking mga kamay, maaaring hindi mo man lang ito mapaglabanan sa pamamagitan ng 10 pakulo." Naging malamig si Wu Xinru matapos marinig ang sinabi ni Chen Lei, at sinabing, "Kung ito ang kaso, tingnan natin." Pagkatapos magsalita, direktang dinurog ni Wu Xinru ang kanyang martial soul, at sa likod niya, lumitaw ang isang golden sword martial soul.
Sinuri ni Wu Xinru ang kanyang kamay at talagang hinawakan ang higanteng sword martial soul sa kanyang kamay. Ang Golden Giant Sword Martial Soul ay nagradiated ng Golden Light Curtain, na bumalat kay Wu Xinru sa Light Curtain, na nagmukhang Golden God of War. Shen Lei, mamatay ka na. Galit na sigaw ni Wu Xinru, pagkatapos ay iwinagayway ang gintong higanteng espada sa kanyang kamay, naglalabas ng gininto ang liwanag ng espada na kasing lakas ng substance, at marahas na hinampas si Chen Lei. Ang espada ni Wu Xinru ay talagang napakatalas at makapangyarihan, ngunit nakakalungkot na nakilala niya si Chen Lei ngayon. Naikuyong ni Chen Lei ang kanyang mga kamao, at isang malaking bagzo ng hangin ang agad na nabasag ang kalangitan na puno ng gininto ang mga espada. Pagkatapos noon ay lumabas na si Chen Lei, sabay suntok ulit. Boom! Pumutok ang suntok na ito, parang sikat ng araw na namumukadkad, sobrang init, at hindi maimulat ng lahat ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Wu Xinru ang isang malaking banta sa ilalim ng suntok na ito, at umungal siya, at ang higanteng espada sa kanyang kamay ay naglaslas din ng malakas. Boom! Ang liwanag ng espada at ang harap ng kamao ay muling nagsalubong, at ilang sandali, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang tumaas sa kalangitan, na tumatagos sa mga mata ng lahat. Sa sandaling ito, si Wu Xinru, sa ilalim ng walang katapusang malakas na hangin, ay halos hindi na maimulat ang kanyang mga mata, at ang liwanag ng gininto ang higanteng sword martial arts sa kanyang kamay ay biglang lumabo ng husto. Isang hakbang pasulong si Chen Lei at marahas na ibinato ang ikatlong suntok. At ang suntok na ito ay mas malakas kaysa sa unang suntok. Nasa problema si Wu Xinru sa sandaling iyon, ngunit kinailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin, iwagayway muli ang kanyang espada, at hiwain ang suntok na ibinato ni Chen Lei. Kaya lang, ang lakas ng kamao na ito ay higit na lumampas sa inaasahan ni Wu Xinru. Matapos maputol ang kamao ng hangin, ang kanyang mga kamay ay namamanhid, at halos hindi niya mahawakan ang higanteng espada sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, walang ekspresyon si Chen Lei at tinamaan ang pang-apat na suntok pagkaraan ng suntok na ito, umatras ng 10 hakbang si Wu Xinru bago ito nag-aatubili. Sumunod, ang pang-5, ika-6, at ika-7 suntok ni Chen Lei ay pumutok ng maayos, at ang isang suntok ay parang suntok. Sa ika-7 suntok, ang higanteng espada ni Wu Xinru ay halos nawala ng gininto ang liwanag, na natatakpan ng mga bitik, at maaaring gumuho anumang oras. Si Wu Xinru mismo ay mapatla din, humihingal na parang baka, ang kanyang mga mata ay mahiyain, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay dumudugo. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang kakayahan ni Chen Lei sa boxing. Si Chen Lei ay napakatatag muli, humakbang pasulong, at sumabog sa isang suntok. Sa pagkakataong ito, direktang nabasag ng suntok ang light curtain na tumatakip sa katawan ni Wu Xinru. Pagkatapos, walang awa ang ika-9 na suntok ni Chen Lei. Biglang nabasag ang Golden Giant Sword Martial Soul ni Wu Xinru, at ang buong tao ay nagsuka ng isang malaking subo ng dugo, lumipad ng mataas, at pagkatapos ay nahulog ng husto sa ilalim ng ring. Mula simula hanggang wakas, walang ekspresyon si Chen Lei, isang aksyon lang, iyon ay, pagsuntok, 9 na suntok, at direktang umabot sa tuktok si Wu Xinru at binitawan ang singsing. Sa sandaling ito, ang patriarch ng pamilya Ji at iba pang mga taong nanunood ng labanan sa paligid ng ring ay natigilan. Ang lakas ni Wu Xinru ay tunay na nasa kabataan at malakas. Kahit si Patriarch Ji ay nararamdaman kung ano si Wu Xinru, napakalakas, ngunit sa harap ni Chen Lei, gaya ng sinabi ni Chen Lei, hindi ito nakaligtas sa 10 mga trick. Nahulog si Wu Xinru sa ilalim ng singsing, nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan, at halos mabali ang lahat ng buto niya. Gayunpaman, hindi ito ang lugar na pinakanagalit sa kanya. Ang hindi niya katanggap-tanggap ay talagang natalo siya ni Chen Lei ng 9 na sunod-sunod na beses, na talagang natalo. Dapat mong malaman na mayroon pa rin siyang hindi mabilang na mga pambihirang kasanayan na hindi pa naipakita, ngunit siya ay masyadong ayaw na bitawan ang singsing. Chen Lei, huwag mo nang bilangin ang pagkakataong ito, ang lakas ng loob mong ikumpara ulit ako. Sumakay si Wu Xinru sa ring, malamig na tumingin kay Chen Lei, at sumigaw ng malakas. Nakakatawa, malamig na ngumuso si Chen Lei, at nang hindi tumitingin kay Wu Xinru, tumalon siya mula sa ring.
Naghahanap ng kamatayan. Nagalit si Wu Xinru dahil sa kahihiyan, at biglang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang gintong liwanag ang bumaril kay Chen Lei. Mag-ingat ka, si Ji Chanwo ay nasa ilalim ng singsing, na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, at malakas na pinaalalahanan si Chen Lei. At naramdaman lang ni Chen Lei ang gininto ang liwanag na ito, na madaling nabasag ang liwanag na kurtinang nagpoprotekta sa kanyang katawan, pati na rin ang baluti na suot niya. Sa wakas, bumukas sa kanya ang isang butas ng dugo, isang mapanirang hininga, kasama ang mga meridian hanggang sa puso at isipan at iba pang mahahalagang bahagi ng katawan. Gumalaw ang puso ni Chen Lei, at ang Four Saints Refining Shape Ju exercise ay na-activate para kontrolin ang lahat ng mabangis na enerhiya. Haha, Chen Lei, isa lang ang dead end kapag nataman ako ng golden light ko. Sa pagkakataong ito, nakita ko kung paano mo ikinasal si Ji Chanwo. Kung luluhod ka at magmakaawa sa akin ngayon, kung maganda ang kalooban ko, ayos lang. Bibigyan kita ng antidote at bibigyan kita ng kaunting buhay. Panipi. Tumayo si Wu Xinru sa singsing, tumatawa, nakatingin kay Chen Lei na may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Kasuklam-suklam. Tumingin si Ji Chanwo kay Wu Xinru at galit na sumigaw. Sa martial arts competitions, natural, I have to do whatever it takes. Masisisi ko lang si Chen Lei sa pagiging sobrang tanga. Tumingin si Wu Xinru kay Ji Chanwo at matagumpay na sinabi. Na-knockout ka sa ring, natalo ka. Nagpunta ka sa palihim na pag-atake, at mayroon ka pa ring mukha upang sabihin ang mga ganoong salita. Ito ay walang kahihiyan sa sukdulan. Pagkatapos magsalita ni Ji Chanwo, nang hindi man lang tumitingin kay Wu Xinru, lumingon siya sa kanyang ama at sinabing, Ama, sa pagkakataong ito ang paligsahan ay si Chen Lei Sheng. Hindi ka maaaring gumawa ng mga random na paghuhusga. Sa oras na ito, sinabi ni Master Yang Xuan, ang mga resulta ng paligsahan ay malinaw at malinaw. Siyempre, nanalo ang estudyante ko. Ngayon, ang aking disipulo ay may kapangyarihan pa ring lumaban, at si Chen Lei ay hindi malinaw sa isang sulyap kung sino ang nanalo at sino ang natatalo na may namamatay na buhay. Panipi. Narinig ng patriarch ng pamilya Ji ang mga salita ni Master Yang Xuan at tumango, at iaanunsyo na sana niya ang tagumpay ni Wu Xinru. Teka, sinong nagsabing wala na akong lakas para lumaban? Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Chen Lei ng malakas. Bakit, gusto mo pa bang lumaban? Nang tumingin si Wu Xinru kay Chen Lei, siya ay mamamatay tao. Masyadong malakas ang Chen Lei na ito. Hindi naman siya kalaban. Dahil si Chen Lei ay naghahanap ng kamatayan, sinamantala niya ang pagkakataong ito at napunta kay Chen Lei. Boom! Sa sandaling ito, biglang bumangon ang katawan ni Chen Lei na may apat na kulay ng liwanag, at pilit na inilabas ang lahat ng mabangis na enerhiya sa gintong liwanag na pumapatay na karayom sa kanyang katawan, bumalik ang kanyang katawan sa pinakamataas na estado nito, at tumingin siya kay Wu Xinru. Wu Xinru, sa pagkakataong ito, gusto kong humingi ka ng awa at sumuko, at tingnan kung ano ang pananggahasan mong gawin. Pagkatapos magsalita, tumalon si Chen Lei at pinili si Wu Xinru. Patay na ako. Sa oras na ito, nagsakripisyo si Wu Xinru ng isang makapangyarihang kayamanan sa unang pagkakataon, ngunit ito ay isang higanteng kaldero na may ipininta dito ang 8 Desolate Beasts, ngunit ito ang pinakatanyag na kayamanan ng 8 Desolate Sect. Ang tool ay tinatawag na 8 Desolate Beast Kingdom. Para kay Wu Xinru, ang kayamanan na ito ay maaaring tawaging isang natal soul tool, at napakalakas. Agad na naramdaman ni Chen Lei ang malaking pressure na nagmumula sa kanya, sumangot ng malamig, pinasabog ang rune na may critical na strike, at direktang ibinaba ang kanyang kamao. Sa isang suntok, pinasabog niya sa hindi mabilang na numero ang nahulog na 8 Desolate Beast King na si Ding. Fragment. Nabasag ang soul equipment ni Wu Xinru, at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Bumagsak din ang hininga at muling lumipad palabas. Sa pagkakataong ito, hindi nagpakita ng awa si Chen Lei. Naabutan niya si Wu Xinru sa ere, at sinipa ang katawan ni Wu Xinru sa pamamagitan ng pagbilang ng kanyang mga paa. Tanging ang katawan lamang ni Wu Xinru ang nanginginig na parang patay na isda na may matitibay na buto. Ang tunog ng kaluskos. Flash! Sa wakas, ang katawan ni Wu Xinru, tulad ng isang patay na isda, ay nahulog sa ilalim ng singsing.
Mas maraming hangin ang pumapasok, ngunit mas kaunting hangin ang lumalabas, at ang kanyang mga mata ay nahihilo. Bumagsak si Chenlei mula sa himpapawid, tumayo sa ring, tumingin sa baba kay Wu Xinru, at sinabing, sa pagkakataong ito, gusto kong makita kung mananalo ka o matatalo. Sa sandaling ito, iniunat ni Wu Xinru ang kanyang daliri patungo kay Chenlei, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Si Master Yang Zuan at ang dalawang Golden Eagle ay mukhang malungkot at tumingin kay Chenlei na may layuning pumatay. Natural na naramdaman ni Chenlei ang layunin ng pagpatay sa dalawang taong ito. Pareho silang malakas sa siyam na antas ng Emperor Wu, lalo na si Master Yang Zuan, na nagbigay kay Chenlei ng hindi maarok na pakiramdam. Sa pagharap kay Master Yang Zuan, walang kumpiyansa si Chenlei na talunin, at masasabi pa nga na baka hindi na siya makatakas sa harap ni Master Yang Zuan. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi nang ahas si Master Yang Zuan na direktang salakayin si Chenlei. Pagkatapos ng lahat, si Tian Yanzhou ay nasa domain pa rin ng Tianyan Sect. Kung siya ang Supreme Elder ng 8 Desolate Sect, direktang sasalakayin niya si Tianyan kung direktang pumutok ang isang disipulong Zhang, tiyak na hahabulin at papatayin si Tianyan Zhangcheng. Humph! Malamig na bamantong hininga si Master Yang Zuan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya masyadong nagsalita. Lumipad ang Golden Eagle sa tabi ni Wu Xinru at iniligtas si Wu Xinru. Bagamat madalas gumamit ng mabigat na kamay si Chenlei, ang mga pinsalang ito ay hindi masyadong mahirap para sa kanila. Matapos mailabas ang ilang espiritual na table toss, muling lalakas si Wu Xinru. Sa oras na ito, tumingin si Chenlei sa ulo ng pamilya Ji at sinabing, Senior Ji, maaari mo bang ipahayag ang mga resulta ng laro ngayon? Ang patriarch ng pamilyang Ji ay sumulyap kay Master Yang Zuan, at sa wakas ay sinabing walang magawa, okay, ibinabalita ko na ang nanalo sa kompetisyong ito ay si Chenlei. Ngumiti si Chenlei at sinabing, sa kasong ito, maaari ko bang pakasalan si Chanwo? Ang patriarch ng pamilya Ji ay sumungot ng malamig, at umalis ng walang sabi-sabi. Bagamat sinadya niyang wakasan ang kontrata, si Chenlei ay isang direktang disipulo ni Tianyan Zhang. Bagamat gusto niyang pasayahin si Master Yang Zuan, hindi siya nang ahas na saktan si Tianyan Zhang. Kung hindi, ang kanyang pamilyang Ji ay hindi rin handang makihalubilo sa lupaing ito. Si Master Yang Zuan at ang tatlo pa, kasama si Ji Wunyan, lahat ay umalis, hindi na tumitingin sa mukha ni na Chenlei at Ji Chanwo. Masayang nagyakapan sina Chenlei at Ji Chanwo. Pagkatapos noon, bumalik sina Chenlei at Ji Chanwo sa tirahan ng ina ni Ji Chanwo. Anong nangyari? Narinig ng ina ni Ji Chanwo na sinabi ni Huaner na nasa martial arts field siya, at mabilis na tinanong sina Ji Chanwo at Chenlei tungkol sa sitwasyon. Wala lang, naresolve na. Nag-usap muli sina Ji Chanwo at Chenlei tungkol sa sitwasyon. Ha! Ang galing! Humihingal ang ina ni Ji Chanwo, labis na hindi nasisiyahan sa desisyon ng ama ni Ji Chanwo. Sa kabutihang palad, nasiyahan sila sa huling resulta. Kinabukasan, nang bumalik si Huaner mula sa labas upang magtanong tungkol sa sitwasyon, biglang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Huaner, ano bang nangyayari sa iyo? Mabilis na tanong ni Ji Chanwo nang makita niya ang sobrang lungkot na ekspresyon ni Huaner. Miss, patay na si Ate Jade. Narinig ni Huaner ang tanong ni Ji Chanwo at hindi na niya ito napigilan. Inihagis niya ang sarili sa singsing ni Ji Chanwo at nagsimulang umiyak. Ano ito? Lumubog ang mukha ni Ji Chanwo at tinanong niya si Huaner. Alam niyang si Jade ang pinakamagandang kapatid ni Huan at ang pinakamagandang maid sa bahay. Miss, ganito po, sinabi ni Huaner kay Ji Chanwo ang tungkol sa sitwasyong natuklasan niya. Ito pala kagabi, dahil natalo si Wu Xinru ni Chenlei, galit na galit siya. Upang pawiin ang galit ni Master Yang Zuan, Wu Xinru at iba pa, inayos ng patriarch ng pamilya Ji na matulog ang ilan sa pinakamagagandang katulong. Dahil dito, lahat ng mga katulong na ito ay dinala sa kama. Kinaumagahan ang katawan ay matigas at malamig, at walang hininga ng buhay. Bukod dito, ang mga tagapaglingkod na ito ay labis na nasugatan at kahindek-hindek na may isip mo kung gaano kalaki ang hindi makataong pagpapahirap na dinanas nila kagabi. Sa mga katulong na ito, naroon ang pinakamatalik na kapatid ni Huaner, si Jade.
Mga hayop, ang mga taong ito ay nararapat na mamatay. Matapos pakinggan ang ulat ni Hunter, nadama ni Ji Chanwoo ang walang katapusang layunin ng pagpatay sa kanyang puso, na nais na agad na patayin si Wu Xinru at ang iba pa upang ipaghiganti ang mga mahihirap na tagapaglingkod. Pagkatapos makinig ni Chen Lei, ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikinang sa malamig na liwanag. Ang mga taong ito ay tunay na mas mababa kaysa sa mga hayop. Hindi, hahanapin ko ang tatay ko. Galit na lumabas si Ji Chanwoo. Nag-aalala si Chen Lei kung ano ang mangyayari sa dance party ni Ji Tian, at agad na sumunod. Hindi nagtagal, natagpuan ni Ji Chanwoo ang kanyang ama. Ama, bakit mo hinayaang matulog ang mga katulong? Malakas na tanong ni Ji Chanwoo sa kanyang ama. Bumaba ang mukha ng Ji family patriarch at sinabing, ano ang dapat kong gawin, kailangan pa ba kitang turuan? Sinabi ni Ji Chanwoo, Ama, hindi ko inaasahan na napakalamig at walang awa mo. Ang patriarch ng pamilya Ji ay nanunuya at nagsabi, malamig ang dugong kalupitan, ano ang malamig na dugong kalupitan? Kahapon tinanggihan mo ang panliligaw ni Wu Xinru. Master Yang Zuan man o Wu Xinru, mayroon ka ng sama ng loob sa iyo at sa aking pamilyang Ji. Kung ayaw kong magkaroon ng relasyon sa cultivation, sa hinaharap, paano na ang kapatid mo sa Bawangzong? Maaaring ibalik ng ilang cultivation servant ang relasyon sa pagitan ng aking pamilya Ji at Master Yang Zuan, sila ay maituturing na patay na. Panipi. Nakita ni Ji Chanwoo ang kanyang ama na napakalamig ng dugo, alam na walang silbi ang magsabi ng anuman, at sinabi, mga aso ni Wu Xinru, papatayin ko sila. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Umalis sila sa bahay ni Ji Kuo kaninang umaga. Kahit gusto mong hanapin, hindi mo mahanap. Sabi ng padre de pamilya J.K. Ji Chanwoo. Kahit saan sila tumakas, papatayin ko sila at ipaghihiganti ko sila Jade. Malamig na sabi ni Ji Chanwoo. Basta sa tingin mo ay maaari kang makakuha ng mga benepisyo mula kay Master Yang Zuan at sa iba pa, wala akong pakialam kung ano ang gusto mong gawin, ngunit ipinapaalala ko sa iyo, kung mahulog ka sa kanilang mga kamay, ano ang mararanasan mo. Malinaw din na pagdating ng panahon, huwag mong isipin na ililigtas kita. Mabangis na sabi ni Ji family patriarch. Wala akong pakialam sayo, ngunguso si Ji Chanwoo at tumalikod. Tiningnan ni Chen Lei ng malalim ang Ji family patriarch, pagkatapos ay lumingon para habulin si Ji Chanwoo. Pagkaalis ni na Ji Chanwoo at Chen Lei, nagpakita si Ji Wunyan sa likod ng ulo ng pamilya Ji at nagsabi, pare, masasabing aspirational ni Senior Brother Wu si Ji Chanwoo. This time, hindi na siya susuko. Siyempre, panipi. Tumango ang ulo ng pamilya Ji at nagsabi, natural na alam ko na kung gusto mong makuha si Ji Chanwoo, depende ito sa pamamaraan ng iyong senior brother. Hindi na ako makikialam sa usaping ito. Tumango si Ji Wunyan, at sinabing, okay, basta sabi ni tatay, malalaman natin ang gagawin. Bumantong hininga ang Ji family patriarch at ikanaway ang kanyang kamay para umalis si Ji Wunyan, na medyo walang interes. Natural na naramdaman ni Ji Wunyan na masama ang pakiramdam ng kanyang ama, kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay at umalis, ngunit nakaramdam ng kaunting hindi pagsang-ayon sa kanyang puso. Natural na alam ni Ji Wunyan kung bakit masama ang loob ng kanyang ama, kahit na wala siyang malalim na nararamdaman para kay Ji Chanwoo. Siya ang kanyang biolohikal na ama at anak na babae, ngunit sa oras na ito kailangan niyang hayaan ang mga tagalabas na makitungo sa kanyang anak na babae lahat, wala siya sa mood. Kung saan ito ay magiging mas mahusay. Naramdaman lang ni Ji Wunyan na babaero talaga ang kanyang ama. Ang mga babae sa pamilya ay ang tubig na ibinubuhos. Sooner or later, kailangan na nilang magpakasal. Iba kung sino ang mapapangasawa mo. Umalis na rin si Ji Wunyan pagkatapos noon, ngunit ang eyeliner na iniwan niya sa mansyon ay nakatitig sa bawat galaw ni Ji Chanwoo at ng iba pa. Sa oras na ito, bumalik si Ji Chanwoo sa tirahan ng kanyang ina, na may walang katulad na aura. Sa bagay na ito, ang ina ni Ji Chanwoo ay walang magawa at napaniwala lamang, Wooer, ganito ang iyong ama. Para sa kapakanan ng pamilya, maaari siyang maging cold-blooded at malupit. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko ito gusto. Panipi. Sinabi ni Ji Chanwoo, si tatay ay maaaring maging cold-blooded at malupit, ngunit hindi ko kaya. Ang kaawa-awang aliping ito ay hindi mamamatay ng walang kabuluhan. Sinabi ni Chen Lei,
Tianwu, ang bagay na ito ay natural na hindi pababayaan, ngunit ngayon, sa tabi ni Wu Xinru, mayroong dalawang Master, Golden Eagle at Master Yang Zuan. Hindi naman namin sila kalaban. Kailangan itong pag-usapan sa mahabang panahon. Panipi. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, huminahon si Ji Chanwo at tumango. Sumang-ayon sa mga salita ni Chen Lei, ang bagay ay talagang mapusok. Okay, ang account na ito ay isusulat sa ngayon, at kung may pagkakataon sa hinaharap, kailangan kong humingi ng hustisya para kay Jade at sa iba pa. Nang makita ni Chen Lei si Ji Chanwo na kumalma, ipinagpatuloy niya ang pag-akit sa kanya. Tumango si Ji Chanwo at ganap na kumalma. At pagkatapos, si Chen Lei at Ji Chanwo ay nanatili sa ina ni Ji Chanwo sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay nagpasyang umalis, hinahanap ang kinaroroonan ni Nia Chenran, Bai Minman, Lei Yu at iba pa. Bago umalis, ginamit muli ni Chen Lei ang Tianyan Divine Technique para malaman kung nasaan ang tatlong prinsesa. Kaya lang pagkatapos ng pagbabawas ni Chen Lei, natuklasan niyang malabo pa rin ang impormasyon ni Nia Chenran at Lei Yu, at imposibleng mahihinuha ang kanilang kinaroroonan. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw ang kinaroroonan ni Bai Minman, impormasyon. Ayon sa mga resultang nakuha mula sa Tianyan Divine Art, ang lokasyon ni Bai Minman ay malamang na malapit sa Bihai Palace. Bihai Palace. Tiningnan ni Ji Chanwo ang address na ibinigay ni Chen Lei, at naalala ang impormasyon tungkol sa sitwasyon. Ang Bihai Palace na ito ay isa rin sa 6 na dakilang kapangyarihan ng sangkatauhan. Bukod dito, sa Bihai Palace, karamihan sa kanila ay mga babae. Siyempre, mayroon ding ilang mga lalaking disipulo, ngunit ang mga lalaking disipulong ito ay mga panlabas na disipulo lamang. At ang Bihai Palace, kabilang sa 6 na dakilang kapangyarihan, sa pangkalahatan ay may neutral na saloobin at may estado ng kawalan ng kakayahan. Kung si Bai Minman ay nasa palasyo ng Bihai, hindi ito magdurusa. Siyempre, hindi tumpak ang mga resultang nakuha ni Chen Lei gamit ang Tianyan Shenzhou. Hindi ko alam kung nasa Bihai Palace ba talaga si Bai Minman o nasa Bihai Palace area. Ngunit, gayunpaman, may magandang balita, at kailangan nilang hanapin ito anuman ang mangyari. Dahil nandoon na ang kinaroroonan ni Ate B, hindi tayo maaaring malate at umalis ngayon, sabi ni Ji Chanwo kay Chen Lei. Tumango si Chen Lei, hindi na siya makapaghintay na hanapin ang kinaroroonan ni Bai Minman. Pagkatapos nito, nag-impake sina Chen Lei at Ji Chanwo, pagkatapos ay nagpaalam sila sa ina ni Ji Chanwo at nagmamadaling pumunta sa direksyon ng Bihai Palace. Pagkaalis ni na Ji Chanwo at Chen Lei, mabilis ding nakarating sa mga kamay ni Ji Wunyan ang kanilang balita. Tuldok, sina Chen Lei at Ji Chanwo, pagkalabas ng bahay ni Ji, ay sumugod patungo sa dagat kung saan matatagpuan ang Bihaizang. Ang lugar ng dagat kung saan matatagpuan ang Bihaizang ay malayo sa Tianyangzhou, at walang teleportation formation. Sinira ng 2 tao ang lumilipad na barko at lumipad sa dagat, at aabutin sila ng 1 buwan bago nila ito marating, lugar ng dagat. Gayunpaman, ngayon na sina Chen Lei at Ji Chanwo ay parehong mahusay sa lakas, ang mga panganib ng mahabang paglalakbay ay hindi masyadong malaking banta sa kanila. Sina Chen Lei at Ji Chanwo ay sumakay sa isang makinis na sky blue na flatboat, lumilipad laban sa dagat, at ang maalat na simoy ng hangin sa dagat ay hamihip sa kanilang mga mukha. Ang hangin ay sariwa at basa-basa, at may espesyal na lasa. Lalo na si Ji Chanwo, na nakakalakad kasama si Chen Lei, ay nasiyahan. Unti-unti, hamupo rin ang galit tungkol sa pagpapahirap at pagpatay kay Jade at iba pang mga tagapaglingkod, at bumuti ang kanyang kalooban, at dapat laging umasa ang buhay. Siyempre, ang puot ni Ji Chanwo kay Wu Xinru at sa iba pa ay matatag na naalala, at hinding-hindi makakalimutan. Sa sandaling ito, sa himpapawid, isang gintong agila, na ikinakaway ang mga pakpak nito, ay lumipad sa mga ulap. May malakas na hangin sa ibabaw ng dagat na ito, na napakalakas na kaya nitong durugan ang lahat ng powerhouses ng Emperor Wu. Sa makatuwid, walang nilalang ang nang-ahas na lumipad sa ibabaw ng dagat. Gayunpaman, ang paglipad sa mababang altitude ay walang problema. Ngayon, ang gininto ang higanteng agila na ito ay lumilipad sa mababang layer, na may 2 gintong ilaw na tumama mula sa mga mata nito,
nakatingin sa ibaba, naghahanap ng target na papatayin. Sa likod ng gintong higanteng agila, nakaupo ang isang batang martial artist, walang iba kundi si Wu Xinru. Sa oras na ito, umupo si Wu Xinru sa malapad at patag na likod ng Golden Giant Eagle at sinabing, "Golden Senior Brother, nahanap mo na ba sina Chen Lei at Ji Chanwu? Ayon sa nakuha naming impormasyon, dapat nandito sila ngayon. Malapit lang ito sa dagat." Panipi. Sinabi ng Golden Eagle, "Huwag mag-alala, hindi sila makakatakas, mayroon silang." Bigla, sa mga mata ni Jin Ying, lumitaw sina Chen Lei at Ji Chanwu. "Talaga, habulin mo. This time, hindi ko nahahayaang makatakas silang dalawa." Tumango ang Golden Eagle, iwinagayway ang mga pakpak nito, naging golden streamer, at lumipad patungo sa direksyon kung nasaan sina Chen Lei at Ji Chanwu. Sina Chen Lei at Ji Chanwu ay winasak ang Feizhou sa daan. Biglang naramdaman ni Chen Lei ang isang bakas ng panganib na paparating. Pagkatapos noon, medyo kakaiba din ang naramdaman ni Ji Chanwu. Sa kanilang likas na katangian, madalas nilang mahulaan at madama ang papalapit na panganib ng maaga. "Senior Kuya, pakiramdam ko ay may mali." Sinabi ni Ji Chanwu kay Chen Lei na kahit na nakuha niya ang pag-aproba ng kanyang ina at ama at ipinaliwanag ang kanyang relasyon kay Chen Lei, nakaugalian pa rin ni Ji Chanwu na tinatawag si Chen Lei na Senior Brother. Tumango si Chen Lei, kumalat ang kanyang espiritual na pag-iisip, hinahanap ang pinagmulan ng panganib, at handa siyang harapin ito. Sa sandaling ito, ang gininto ang liwanag na binago ng gintong agila ay tumagos sa saklaw na sakop ng espiritual na isip ni Chen Lei, at sa isang kisap mata, ito ay lumitaw sa mga mata ni na Chen Lei at Ji Chanwu. Pagkatapos ng ilang paghinga, lumitaw sina Jin Ying at Wu Xinru sa harap ni na Chen Lei at Ji Chanwu. "Chen Lei at Ji Chanwu, hindi ko inaasahan na magkikita pa kami ng ganoon kaga." Wu, ang Golden Eagle ay naging isang malaking Golden Armored Man at huminto sa harap ni Chen Lei at ng iba pa. "Ikaw ba yan?" Nakita ni Ji Chanwu na ito ay sina Wu Xinru at Jin Ying, at agad na naging mamamatay tao. Naalala niya ang kaunos-lunos na sitwasyon ni Jade at ng iba pang kasambahay, at hindi niya mapigilan ang pagpatay sa kanyang puso. Nang makita ni Chen Lei na sina Wu Xinru at Jin Ying iyon, masama rin ang kanyang ekspresyon. "Ano ang gusto mong i-block para sa amin?" Tanong ni Chen Lei kina Wu Xinru at Jin Ying. Ngumisi si Wu Xinru at nagsabi, "Chen Lei, malaking pakinabang si Ji Chanwu sa aking paglilinang. Desidido akong manalo. This time we come, syempre gusto naming ilayo si Ji Chanwu. Kung gusto mong kunin si Ji Chanwu, ikaw ang bahala." Ngumisi si Chen Lei at tumingin kay Wu Xinru ng masama. Namula ang mukha ni Wu Xinru. Galit na galit siya kay Chen Lei. Gayunpaman, sa kapaligiran ng pamilyang Ji, ang lakas ni Chen Lei ay talagang nagdulot ng selos kay Wu Xinru. "Chen Lei, huwag kang magalit, ang aking Golden Eagle Senior Brother ang humarap sa iyo ngayon. Ako naman, kailangan ko lang makuha si Ji Chanwu." Malamig na sumungot ang Golden Eagle sa oras na ito at sinabing, "Anong kalokohan sila, gawin mo na lang." Pagkatapos magsalita, ang higanting lalaki na binago ng Golden Eagle ay sumugod kay Chen Lei, nagpakita ng isang set ng Eagle Claw Magic, at hinampas ito kay Chen Lei. Ang Golden Eagle ay isang angka ng demonyo, iniligtas lamang ni Master Yang Xuan, at sa wakas ay tinanggap ni Master Yang Xuan bilang kanyang disipulo. Sa paglipas ng mga taon, sinundan niya si Master Yang Xuan ng hindi maarak na lakas. Naabot na ang kaharian ng Emperor Wu ika-9 na antas. Sa pagkakataong ito, ang pag-aresto kay Ji Chanwu ay isang utos mula mismo kay Master Yang Xuan, higit sa lahat para tuparin ang kanyang disipulong si Wu Xinru. Para naman kay Master Yang Xuan, maaga siyang umalis dahil sa isang bagay. Kung hindi, personal na darating si Master Yang Xuan para gawin ito. Ipinapakita nito kung gaano binibigyang importansya ni Master Yang Xuan si Wu Xinru. Sa katunayan, ang talento ni Wu Xinru ay talagang mahusay. Bagamat medyo mahina siya sa harap ni Chen Lei, mas mahusay siya kaysa sa ibang mga henyo, at itinuring ni Master Yang Xuan bilang isang legacy. Ang kanyang coat pupil. Sa makatuwid, lubos na pinahahalagahan ng talento ni Yang Xuan si Wu Xinru. Tumango si Wu Xinru matapos marinig ang mga salita ni Golden Eagle Senior Brother,
at alam niyang hindi nararapat na makipag-usap ng masyadong kalokohan sa kanila, dinurog ang martial soul, at lumipad patungo kay Ji Chanwoo. Nakaharap sa gininto ang agila, si Chen Lei Hua ay naging isang banal na katawan ng espada at nilaslas ang higanteng mga kuko ng gintong agila. Hiyang! Ang tunog ng isang symphony ng ginto at bakal ay tumunog, at ang espada ni Chen Lei ay naglaslas ng husto sa mga higanteng kuko ng gintong agila, na nagsaboy ng hindi mabilang na mga gintong bituin. Ang gininto ang agila ay umuugong ng malamig, at ang gininto ang liwanag ay namumulaklak sa mga kuko ng agila, direktang kinurot ang malaking katawan ng espada na binago ni Chen Lei, at sa matinding kapangyarihan, gusto niyang punitin ang katawan ng espada na binago ni Chen Lei sa ilang piraso. Para kay Chen Lei, sinubukan niyang sirain ang banal na katawan ng espada, ang liwanag ng espada ay parang talon, at gusto niyang kumawala sa mga tanikala ng gintong agila. Sa huli, winasak ni Chen Lei ang katawan ng banal na espada, pinutol ang ilaw sa higanteng kuko ng gintong agila, nag-iwan ng malalim na peklat ng buto sa mga higanteng kuko, at pagkatapos ay umalis. Gayunpaman, ang katawan ng espada na naging si Chen Lei ay madilim din, at puno ng mga bitek. Sa wakas, sa isang tislap ng liwanag, inangat ni Chen Lei ang estado ng Divine Sword Body at nag-transform sa isang tunay na katawan. Sa katawan, mayroong ilang mga galos na mukhang napakalalim din sa mga buto, at siya ay dumudugo pababa. Nang tumingin si Chen Lei sa gintong agila, naging seryoso ang kanyang mga mata. Dapat mong malaman na ang pisikal na katawan ni Chen Lei ay hindi mababa sa 9th level treasure, at mas malakas pa kaysa sa pangkalahatang 9th level treasure, sa maraming pakikipagsapalaran, diskarte at pagkakataon. Ang pinsala sa mga kuko nito ay nagpakita kung gaano kalakas ang mga kuko ng Golden Eagle. Ang puso ni Chen Lei ay natigilan, alam ang dahilan. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay Golden Eagle, isang halimaw. Ang lahi ng halimaw ay palaging kilala sa pisikal na paniniil nito. Ito ang natatanging talento ng lahi ng halimaw. Bukod dito, ang paglilinang ng Golden Eagle ay napakalalim, na umaabot sa ika-9 na antas ng Emperor Wu. Kinumpirma rin na ang paglilinang ay nagsagawa ng mga advanced na diskarte sa pagsasanay sa katawan. Ang pambihirang talento na sinamahan ng matalinong mga diskarte sa pagsasanay sa katawan, at advanced na paglilinang bilang isang kaharian, ang pisikal na lakas ng Golden Eagle, natural at malakas na metamorphosis, ay halos kapareho ng kasalukuyang pisikal na katawan ni Chen Lei. Siyempre, kung talagang ihahambing, ang pisikal na katawan ni Chen Lei ay dapat na mas malakas kaysa sa Golden Eagle, ngunit ang kanyang lakas ay limitado, halos isang pagmamalabas, at ang superiority ng laman na ito ay inihambing sa ika-9 na antas ng Golden Eagle. Sa mga tuntunin ng agwat ng lakas sa pagitan ng ikalawang palapag ng Emperor Chen Lei, imposibleng mabawi ito. Ang katotohanan ay ang sangkatauhan ay hindi kailanman nakilala sa pisikal na paniniil nito. Kahit na nilinang mo ang mas advanced na mga diskarte sa pagsasanay sa katawan, sa mga tuntunin ng pisikal na paniniil, mahirap makipagkumpetensya sa ilang likas na pisikal na malupit na karera. Si Wan ang ugat ng malakas na lahi ng tao. Kaya lang, tinahak na ni Chen Lei ang landas ng hindi magagapi na pangangatawan. Nagkataon din ito, ngunit malinaw na kailangan pa niya ng mahabang panahon para tahakin ang landas na ito. Tumingin si Golden Eagle kay Chen Lei, napakaseryoso ng kanyang mga mata. Sa sandaling ito, sa mga kuko nito, may mga peklat na may malalim na buto, at may matinding sakit. Ang punong sword chi na nakatali sa kanya ay patuloy pa ring sinisira ang kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng matinding sakit. Ang Chen Lei na ito ay talagang nagawang saktan siya, at umaasa pa rin siya sa kanyang pisikal na katawan. Ito ay isang magandang bagay para sa Golden Eagle. Sinundan niya si Master Yang Zuan sa loob ng maraming taon at nakakita ng napakaraming Panginoon ng tao, ngunit walang tao na Panginoon, na ang pisikal na katawan ay kasing lakas ni Chen Lei. Sure enough, may dalawang bagay, no wonder sobrang yabang mo, pero mas lalo ka nitong gagawin. Galit na bumantong hininga ang Golden Eagle, lumipad muli, at mabangis na inatake si Chen Lei. Alam ni Chen Lei na may kaunting pagkakaiba sa pagitan niya at ng Golden Eagle sa pisikal na katawan. Alam na kung lumaban siya ng husto, wala siyang kalamangan. Sa bahagyang paggalaw sa kanyang isip, isang malaking berdeng lobo na pupi ang lumitaw sa tabi niya,
siya at tumalon ng daan-daang beses mataas ang metro, nanunuot ng husto sa gintong agila na lumilipad sa itaas niya. Ang Blue Wolf puppet na ito ay isang 9th level Emperor Wu puppet na pino ni Chen Lei. Mayroon itong pangsyam na antas ng kapangyarihang panlaban ni Emperor Wu. Sa oras na ito, pinakaangkop na isang cut ang gintong agila. At medyo nagulat si Jingying nang makita niyang si Chen Lei ay mayroon talagang 9th order puppet ni Emperor Wu. Ang ikasyam na antas na Emperor Wu puppet na ito ay hindi isang malaking bagay. Napakahirap pinuhin, at ang bawat isa ay walang halaga. Gusto ng lumilipad na figure ng Golden Eagle na lampasan ang Blue Wolf puppet na ito at direktang atakihin si Chen Lei, dahil alam niya na ang pakikitungo sa Blue Wolf puppet na ito ay isang pag-aaksaya lamang ng swerte. Basta si Chen Lei ay napatay, ang Blue Wolf puppet na ito, hindi ito isang problema. Kaya lang, ang bilis ng Blue Wolf puppet ay mas mabilis kaysa sa ginintoang agila. Ang figure ay lumipat ng paalang sa himpapawid, na nag-iiwan ng isang malaki at malinaw na after image sa lugar nito. Ang kanyang katawan ay lumitaw na sa harapan ng gintong agila mula sa kanya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang Cyan Wind Blade na daan-daang talampakan ng haba na tumalsik ng gusto patungo sa gintong agila. May isang dampi ng panganib sa puso ng Golden Eagle, at hindi siya nang ahas na tanggapin ito. Ang kanyang figure ay gumagalaw ng paalang sa hangin, at agad na lumipat ng libu-libong talampakan ang layo, iniiwasan ang suntok. Ang Cyan Wind Blade ay pumutol sa hangin at damapo sa ibabaw ng dagat. Agad na pinaghiwalay ng talam ang ibabaw ng dagat, inilantad ang seabed na 10,000 metro ang lalim, direktang hinati muli ang seabed, at lumitaw ang isang malaking puwang na pataas ng 1,000 metro ang lalim. Ang berdeng lobo na puti ay hindi umatake sa isang suntok, at muling naging isang asol na anino, na nakikipaglaban sa gintong agila. Ang berdeng lobo na puti ay hindi natatakot sa kamatayan, at itinali ng mahigpit ang gintong agila, na naging dahilan upang mahirapan ang gintong agila na makalapit kay Chen Lei saglit. Sa oras na ito, nadurog na ni Chen Lei ang Thunder God Lotus Martial Soul, at pagkatapos, ang napakalaking Thunder God Lotus ay nagugat sa kawalan, at hindi mabilang na mga Purple Thunders ang lumitaw, na sumasakop sa dagat na libu-libong milya. Boom! Isang napakalaking kulog ng pagnanakaw, magaspang na parang bundok, ang bumagsak ng malakas, tumama sa likod ng gintong agila, at biglang, ang katawan ng gintong agila ay naging matigas, at ang buong katawan ay kumikinang na may isang lilang arko, at ang ilan sa mga gintong balahibo sa katawan nito ay halos sakop. At sinamantala ang pagkakataong ito, ang asul na lobo na pupi ay direktang tumalon sa likod ng gintong agila, at ang mga kuko nito ay lumitaw ng daan-daang metro ang haba, naglalabas ng malamig na magaan na mga claw blades, at mabangis na tumusok patungo sa likod ng gintong agila. Sa isang sandali, 10 mas malalaking butas ng dugo, lumitaw sa likod ng Golden Eagle, at ang dugo ay bumubulusok na parang fountain, na umaagos mula sa likuran. Ang gintong agila ay umungal, at ang lahat ng mga balahibo sa kanyang likod ay agad na tumayo, na may gininto ang liwanag. Kung ito ay isang gintong hanay ng kutsilyo, ay tinusok nito ang asol na lobo na pupi sa kanyang likod ng isang peklat. Gayunpaman, ang asol na lobo na pupi ay hindi isang buhay ng laman at dugo, ngunit isang mekanikal na kayamanan. Kahit na may mga galos sa katawan, hindi umaagos ang isang patak ng dugo. Ito ay nasa likod pa rin ng gintong agila, dinudurog ang talim ng kuko, at naging sanhi ng isang malaking sugat ang gintong agila. Sa sandaling ito, muling dinurog ni Chen Lei ang GLA ni Shen Lian, at pinatay ni Shen Lian ang daan-daang milyong dekuryenteng ilaw, lahat ay nababalot sa katawan ng Golden Eagle. Ang lakas ng electric light na ito ay napakahusay. Kahit na ang kanyang kaharian ay mas mababa kaysa sa Golden Eagle, ang kanyang lakas ay napakalakas na ang Golden Eagle ay medyo hindi mabata. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kulog at kidlat ay bumagsak sa kanya, na iniwan ang kanyang katawan sa isang matigas na estado, na mahirap na makabawi sa ilang sandali. Ito ang pinaka-nakakadiri. Kung tungkol sa kidlat mula sa Thunder God na Lotus, ito ang naging sanhi sa kanya. Ang pinsala ay baliwala. Ang asul na lobo na puti sa kanyang likod ay napakatigas, at ito rin ay isang lugar kung saan nakaramdam ng pressure ang Golden Eagle. Si Chen Lei at ang Green Wolf puppet ay walang putol na nagtutulungan, at talagang nilabanan nila si Jingying,
isang cultivation powerhouse na umabot sa ika-9 na antas ng Emperor Wu. Sa oras na ito, ang labanan sa pagitan ni Ji Chanwo at Wu Xinruo ay napakatindi rin. Gayunpaman, masasabing magkatugma ang dalawa. Walang paraan na matatalo ni Wu Xinruo si Ji Chanwo, ngunit gusto ni Ji Chanwo na talunin si Wu Xinruo. Isang napakalaking at mabigat na presyo ang kailangang bayaran para maging posible iyon. Ni Wu Xinruo o Ji Chanwo ay hindi handang magbayad ng ganoong halaga upang magdulot ng matinding pinsala sa kanilang mga kalaban. Kailangan lang nilang panatilihin ang kanilang relasyon sa isa't isa. Lahat sila ay naghihintay sa resulta ng labanan nina Chen Lei at Jin Ying. Si Wu Xinruo ay naniniwala sa lakas ng Golden Eagle, at naniniwala na ang Golden Eagle ay tiyak na makakaharap kay Chen Lei. Hanggat pinamamahalaan ng Golden Eagle si Chen Lei, napakadaling tulungan siyang manalo kay Ji Chanwo. Para kay Ji Chanwo, malaki rin ang tiwala niya kay Chen Lei. Bagamat malakas ang gintong agila na ito, hindi gaanong kahanga-hanga ang record ni Chen Lei. Karaniwan para sa ika-9 na antas ng mga powerhouse ng Wudi na mamatay sa mga kamay ni Chen Lei. Sina Wu Xinruo at Ji Chanwo ay naghihintay para sa kanilang panig na manalo sa huling tagumpay, at lahat sila ay umaasa sa kanila. Sa oras na ito, malapit nang hatiin sina Chen Lei at Golden Eagle. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.